Mga kapuso, buhol-buhol na trapiko ang madalas indahin sa isang bahagi ng Giginto, Bulacan. May traffic light namang binili sa halagang mahigit 4 na milyong piso. Pero dispalinghado, isinumbong yan sa inyong Kapuso Action Man. May itinakdang mga traffic light pero paano kung hindi gumagana? Ang resulta, buhol-buhol na daloy ng trapiko at mga sasakyang naimbudo. Iyan ang sitwasyon sa panulukan ng barangay Tuktukan sa Giginto, Bulacan. Kaya ang mga sasakyan kailangang demando ng mga traffic enforcer. Sira na yan, matagal na. Lahat kasi dito dumadaan pag high tide eh. Hindi nakakadaan sa kabilang karsate. Talagang no choice dito daan. Sunod nito, sobrang haba ng traffic. Walang masunod na tamang oras ng pagpasok ng mga sasakyan. Napakahirap po masyado. Naaabala yung mga residente, mga sasakyan po. Taong 2009 pa na ilagay ang traffic light na nagkakalaga ng 4.5 billion pesos pero hindi umano napakinabangan. Maginawa siya pagka may stoplight dahil kumbaga yung disiplina ng mga driver nasusunod. Abala. Solusyon na sana ng maayos. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa DPWH Region 3. Kinumpirma ng DPWH Region Office 3 Maintenance Division ang problema at nauunawaan ang ahensyang perwisyong dulot nito. Kasama raw ang sirang mga traffic lights sa proposed Traffic Signalization Phase 3 project na kasalukuyan nilang hinahanapan ng funding. Target may patupad ang proyekto sa susunod na taon. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Ibinasura na ng Office of the Ombudsman ang reklamo ni Senator Amy Marcos laban kay Justice Secretary Crispin Remulla. Kinumpirma yan ang kalihim sa isang text message sa GMA Integrated News. Pati na ng tanggapan ni Senadora Marcos na maghahain na raw ng motion for reconsideration sa desisyon ng Ombudsman. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng Ombudsman. Ang reklamo ay nagbunsod sa report ng committee ni Marcos sa Senado na nag-imbestiga sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong March 11 at pagpapaharap sa kanya sa ICC para sa kasong Crimes Against Humanity. Lumabas anya sa pagdinig na may criminal and administrative offenses ang high-ranking government officials na umaresto. Nauna nang sinabi ni Remulla na ginawa lang nila ang kanilang trabaho alinsunod sa batas. Si Remulla ay isa sa mga aplikante para maging susunod na ombudsman. It's official, bukas na at ready nang tumanggap ng enrollees na gustong matutong maging bad, bongga, and brave ang Kontrabida Academy. Isa sa mga bida sa pelikulang yan, si Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa na makakasama pa ang mga veteranang kontrabida ng Philippine showbiz. Makichika kay Nelson Canlas. Kontrabida ka ba? Yung mala-veteranang Celia Rodriguez at Odette Can na nanlilisik ang mata. Itatakwil kita! O di kaya naman nakakatakot na atake gaya ni Jean Garcia. Kumakahabol yung jet ski dun sa speedboat. Nakapanggigigil sa inis gaya ng ginagawa ni Pinky Amador. Na siya ang dahilan kung bakit namatay si Lolo Pepe? O baka naman mas kaya mo ang dekalibreng sampal ni Gladys Reyes. Tao ka. Welcome to the Kontrabida Academy. Kung hindi at ayaw mong maging api-apihan in your life, let the experts teach you. Sina Barbie Fortesa at Eugene Domingo magtuturo para maging perfect kontrabida sa pelikulang Kontrabida Academy. Kayo ba mga artista, pangarap nyo yung magkaroon ng isang iconic kontrabida role? Oo, I think. Oo, parang isa siya sa mga, ako personally, isa siya sa mga characters or roles na gugustuhin ko na mapalagay sa aking profile, ganyan.
Yung parang, ito, at least masasabi ko na nakaya ko tong gawin, or at least na-experience ko siyang gawin, ganyan. Kasi gusto ko rin syempre ma-explore ang iba't ibang characters, hindi lang basta mabait, ganyan. First time ni Barbie to play a kontrabida years ago sa seryeng Heartful Cafe. Kahit guest lang ako dun sa show na yun, na Heartful Cafe, sobrang memorable sa akin nun kasi sobrang in-enjoy ko talaga yung character. Kasi nga first time kong mag-play ng villain eh. So talagang chinannel ko ang aking inner Miranda Priestley and yung fantasy ko talaga. Ano ba yung qualities ng isang magaling na kontrabida para gusto ng mga tao to? Oh my God, we're all fans of a great actress na pag nag-portray ng kontrabida, talagang ginagawa niya yung hindi mo kayang gawin bilang audience. Unang-una, ang ganda niya mag-ayos ng sarili niya, di ba? Fashionable. Yes, fashionable. Number 2, ang galing niyang makipagsagutan na tatameme ka na lang. Witty. Very witty and manipulative. Yes. And gusto ko yung sexy. Kasama rin sa pelikula ang ilang kapuso stars katulad ni Carmina Villarruel, Yasser Marta at Isabel Ortega. Kailangan may pinaniniwalaan ka, may pinaglalaban ka. Kasi hindi masamang tao ang kontrabida na pipilitan lang silang gumawa ng masama dahil may pinaglalaban sila. Minsan, pag kailangan talaga maging kontrabida para ipaglaban ang sarili mo. And that's what I love about this film so much. Jam-packed din ang cast na kinabibilangan ng iba pang seasoned kontrabida ng Philippine Entertainment at iba pang veteran actors. Sa launch kagabi, di rin nawala ang pag-alala ng cast at crew sa namayapang OG at reyna ng mga kontrabida na si Sherry Hill. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sibak sa pwesto ang mga pulis Maynila na nagdeklara ng pag-aresto sa ilang umunoy suspect nitong Miyerkules. Pero ang lumalabas sa investigasyon, sinaktan at ninakawan umano ng mga pulis ang mga dinampot nilang lalaki. Nakatutok si Maki Pulido. Nag-uusap sa gilid ng kalsada nitong Martes ang nakaputing si Chester Dumaran at nakaitim na si Nicole Owen Suliasa nang paligiran sila ng 8 lalaki at saka pinusasan. Pagkatapos ay isinakay si Dumaran sa itim na SUV habang si Suliasa ay isinakay sa pulang sedan. Nangyari ito bandang 3:30 ng hapon. Pagsapit ng hating gabi, muling makikita ang black na SUV na nakaparada sa tapat ng isang kainan. Mula sa SUV, makikita ng tumatakbo palayo si Dumaran. Pagkatapos ng ilang minuto, may mga humahabol ng mga lalaki. Nasa loob na ng parehong sasakyan si Suliasa. Ang National Police Commission nababahala sa mga nakuhanan ng CCTV hating gabi ng September 10. Taliwas kasi yan sa sinabi ng Manila Police District Drug Enforcement Unit na inaresto nila si Suliasa sa Drug Enforcement Operation na ikinasa sa parehong oras. Sa Affidavit of Operation, ang itim na SUV ito ang inilistang ginamit na sasakyan sa operasyon. Nakakulong ngayon si Suliasa sa Manila Police District dahil sa kasong possession and distribution of illegal drugs. Inilistang at large si Dumaran. Ang nakasulat po na nangyari po na inaresto sila ay September 10 na po, 2025 at around 12:50 a.m. in front of Sizzling Restaurant. Ang totoong nangyari ayon kay Dumaran, isinakay sila sa sasakyan, inikot sa ilang bayan sa Rizal, pinagnakawan at sinaktan. Pagkatapos ay sakalang nagpakilalang pulis ang mga dumukot sa kanila. Pagkuha po ng cellphone ko, meron po akong GCash account doon. Pinabuksan po sa akin, kinuha po nila yung laman ng 9,000. 10 buwan ko pong inipon yun, ma'am, para po sa 1 taon ng anak ko. Kasama rin umano sa sasakyan noon ang hepe ng Manila Police District Drug Enforcement Unit. Iniimbestigahan ng NAPOLCOM ang mga pulis na nasa sasakyan. Ang hepe na isang police major, 2 master sergeant, 2 staff sergeant, 1 corporal at 1 patrolman. Sinundo po namin si hepe nila sa headquarters. Then gumawa po sila ng plano sa gilid lang po ng sasakyan habang nasa loob po kami ng sasakyan. At saka po kami umalis patungo po ng Rizal. Humihingi ngayon ng proteksyon ng mga biktima, lalo na para kay Suliasa na nakadetine ngayon sa Manila Police District. Pag malaman po ng mga pulis na na lumalaban po kami para sa asawa ko kasi maninis po yung konsensya ng asawa ko.
may gawin po silang masama sa asawa ko kasi po nandun po sa loob yung asawa ko. Ayun lang po yung kinakatakot ko. Sinusubukan naming hinga ng pahayag ng MPD pero pinarelieve na sa pwesto ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga sangkot na pulis. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Malayo pa pero malayo na. 10 strong years na sa showbiz industry, si pambansang Ginoo David Licauco, bagay na sobrang niyang ipinagpapasalamat. Sama-sama natin balikan ang milestone sa kanyang karera at paglagpas sa mga hamon. Makichika kay Athena Imperial. Mula kay Ginoong Fidel ng Maria Clara at Ibarra, Hiroshi Tanaka ng Pulang Araw, Karding ng Maging Sino Ka Man, at marami pang ibang role, mapa-drama, action at iba pa. Isang dekada nang napapanood sa TV at big screen si David Licauco. Malayo pa, pero malayo na nga ang narating ni David na noong una ay hindi naman daw inakalang magiging artista siya. Feeling mo, it's a far-fetched idea. Growing up, feeling ko nung simula, basketball talaga. And then nag-shift siya nung pag-graduate ko, naisip ko na magnenegosyo ko. But then, you know, the showbiz opportunity came. So, here I am. Dapat nga, mag-thank you pa ako sa'yo eh. Beyond grateful si David, maging sa simple roles niya noong nag-uumpisa pa lang. Yung mga roles na maglalakad lang ako, or like, konting linya lang, di ba? If I didn't do that, if I didn't start from that, I wouldn't be where I am today. Kwento pa ni David, vivid memory niya ang hindi niya pagpasok sa basketball varsity team niya when he was 11 years old. This failure, he said, pushed him to always do his best. I feel like dahil sa kanya, naging passionate ako sa lahat ng ginagawa ko. Dahil sa kanya, it felt to me na I wanted to reach higher goals. I hope he's proud of me. During this milestone in his acting career, sino-sino pa nga ba ang gustong makasamang aktor ni David sa TV or movie project? Gusto ko makatrabaho si Joshua Garcia, di ba? Kasi napakagaling niyang actor. Catherine Bernardo, or like Ding Dong Dantes, yeah, and Dennis Trillo. Nami-miss ko na siya katrabaho. Yeah, and of course Barbie. Ang unang manager ni David sa GMA Network na si Miss Joy Marcelo na ngayon ay first vice president na ng Sparkle GMA Artist Center, proud sa continuous progress ni David. He looks carefree, parang tatawa-tawa, but he's really a serious person, especially when it comes to his craft. He keeps on learning, tanong yan ng tanong, even with the directors, even with his co-actors. I am very proud of him. Sparkle is very proud of him. Athena Imperial, updated sa Showbiz Happenings. Very crucial ang pagpreserba sa organ ng tao para masigurong mapapakinabangan ito ng mga pasyenteng mangangailangan ng transplant. Kaya isang makina na tila artificial body ang dinevelop sa United Kingdom para makatulong. Tara, let's change the game at alamin ang features ng Organox. Para sa mga pasyenteng may end-stage organ disease, isa sa mga life-saving medical procedures ang pagsagawa ng organ transplants. Ang National Kidney and Transplant Institute ang nangunguna pagdating sa kidney transplant sa bansa. Since the 1980s, we have done about 8,000 kidney transplants na here in the institution. We replace the organs to make the quality of life of the patient more suitable and more productive. Sa kasalukuyan, nasa 478 ang transplant candidates na nasa waiting list. At kada linggo, tinatayang isa ang namamatay habang nag-aantay para sa transplant. Dahil sa organ shortage, malaking bagay ang maipreserba ang donor organs para masigurong mapakikinabangan. We have to maintain the viability of those organs. Widely used ang tinatawag na hypothermic device, isang advanced type of cold storage para ma-preserve ang organ tulad ng kidneys. Sa United Kingdom, isang game-changing innovation ang dinevelop para panatilihing buhay at functioning ang organ kahit nasa labas na ng katawan. Yan ang Organox.
targeted for liver transplants. Isa itong fully automated at easy-to-use machine na kayang i-preserve ang liver from the usual 12 hours to a maximum 24 hours. Ang machine ang nagsisilbing artificial body para sa organ. Developed by a team of researchers from University of Oxford. Organox has enabled the creation of a machine that fools organs into thinking they are still inside the body. An organ is preserved much more appropriately when within its native environment, rather than doing what used to be done, which is place it on ice. Ilang key features ang nilagay sa machine to mimic the human body. Ilalagay ang liver sa liver bowl at ikokonekta ang mga vein at artery sa machine. Once that's set, dadaan ang dugo sa oxygenator para malagyan ng oxygen ang dugo papuntang liver. Yung machine na rin yung bahala to keep the blood at human temperature at 36.5 degrees Celsius. Meron din itong nutrition pump para sa mga gamot, habang ang status ng organ makikita sa screen ng machine. Ang mas pinatagal na preservation, nakakatulong din para makaiwas sa overnight surgery. Nagwagi ang innovation ng 2025 Mac Robert Award na maituturing na Oscars sa mundo ng engineering. There you have it mga kapuso, an award-winning innovation para makatulong sa success ng organ transplants and help save more lives. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!